Ilang taon na ang nakalilipas. Sa parehong imperyo, isang batang Crocus ang nagpasalamat kay Asher sa lahat ng nagawa niya hanggang sa puntong iyon. Nang tanungin kung sa wakas ay pupunta siya sa ilalim ng lupa, sumagot si Crocus ng tinanong ni Asher kung hindi ba ito magiging napakahirap dahil kailangang gugulin ni Crocus ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa lugar na iyon, tumugon si Crocus na kailangang gawin ito ng isang tao. Sa ngalan ng imperyo, ang kanyang mga magulang ay pinatay ng mga demonyo. At sa pagsasagawa ng papel, nadama niyang maaari siyang maging uri ng anak na ipagmamalaki nila. Pagkatapos ay sinabi ni Crocus ang kanyang huling poem at binati si Asher. Hindi makapaniwala ngayon si Asher na ang Crocus na dati niyang kilala ay naging sobrang sira na. Sa likod ng kasalukuyang Crocus, nakikita niya ang madilim na enerhiya na umiikot ng hindi maganda. Tinanong ni Asher si Enser kung ano ang mga nilalang na iyon. At ipinaliwanag ni Enser na sila ay mga anyong demonyo, mga nilalang na umiiral sa hangganan sa pagitan ng kaharian ng demonyo at ng mundo ng tao. Ipinaliwanag ni Encoder na ang mga ito ay mga sinaunang nilalang, ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng demonyo at pisikal na anyo. Nakuha nila ng Crocus, at sa paggawa nito ay nakakuha ng kontrol sa dark magic. Pagkatapos ay inutusan ni Crocus ang mga nilalang ng kadiliman na kumalat. Nakakatakot na arena. Ang isa sa mga demonyong anyo ay sumugod sa kanya. Ngunit naharang ito ni Taken. Sa oras at nilaslas ito, natanggol siya. Binalaan ni Taken si Arena na huwag mawala ng focus. At sinabihan siyang bunutin ang kanyang espada. Ipinahayag niya na si Crocus ay hindi na isang bayani, ngunit isang halimaw. Si Arena, nanginginig, ay iginuhit ang kanyang talent. Natanong ni Taken si Asher. Inalis ang ilang demonyong anyo. Sa gilid, tinawag niya si Asher. At sinabi sa kanya na iwanan ang natitirang mga demonyo sa kanya at kay Arena. At hanapin si Garin na kinuha ni Crocus at nawala. Kasabay nito, sa loob ng Dark Realm, sinabi ni Crocus kay Garin na sisimulan na nila ang Succession Ceremony. Si Garin, nalilito at nag-aalala, ay nagtanong kung bakit ginagawa ni Crocus ang lahat ng ito. Sagot ni Crocus, napagod na siya matapos ang hindi mabilang na mga taon na nakulong sa ilalim ng lupa. Hindi na siya nakatakas. Ang pagiging master ng underworld ay nangangahulugan ng walang hanggang pagkakulong at ayaw niyang ipasakay Garin ang isinumpang buhay na iyon. Si Garin, na sumisigaw sa damdamin, ay nagtanong kung bakit ito tatawagan ni Crocus na isang miserableng buhay. Ipinaalala niya sa kanya na pinili niyang maging kahalili niya dahil sa matinding paggalang. Kinilala ito ni Crocus, ngunit inaangkin na kahit na ang imperyo, sa kabila ng pagtawag sa kanya ng isang bayani at pagpapanggap na iginagalang siya, talagang hinamak siya. Pinipigilan nila siyang may lock. Inaakusahan siya ng pagkalat ng demonyong enerhiya. Ang kanyang tinaguri ang kabayanihan na pag-iral ay mas nakababagot kaysa sa isang kriminal. Galit na galit, tinanong ni Crocus kung paano siya makakataka sa gayong pagkakulong. Natakot si Garen sa pagbabago ng kanyang tono. Sumigaw si Crocus na ang tanging sagot ay gawing kulungan ang buong mundo. Samantala, si Arena ay nasa gitna ng labanan. Ibinabaon ang kanyang espada at hinihiwa ang mga demonyong anyo na nakapaligid sa kanya. Napanood ni Taken at nakita niyang kahanga
Hanga ang kanyang kakayahan. Ang kanyang swordsmanship. Sabi niya, ay may natatanging authenticity. Habang itinutok ang kanyang sibat. Sa madilim na nilalang, napagmasdan niya si Arina, na nagpapanatili ng matalim na pokus. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban. Umaasang ligtas si Asher. Sa mismong sandaling iyon, tumayo si Asher. Sa harap ng portal. Sa Dark Realm. Ipinaliwanag ni Enser na ito ay isang hadlang na nabuo sa pamamagitan ng puro dark magic. At tila napakatibay. Itinaas ni Asher ang kanyang espada at tinanong kung maaari itong mabalik. Pinaalalahanan siya ni Enser na siya ay isang swordmaster na may kakayahang makatiis ng demonyong enerhiya. Kung may makalusot, siya iyon. Naunawaan ni Asher na wala siyang pagpipilian. Itinaas niya ang kanyang espada. Itinutok ito sa hadlang. At buong lakas na bumangga. Sa loob, hinawakan ni Croca si Geren sa pwesto gamit ang dark magic. At inihayag na ay dinedala niya sa kanya ang kapangyarihan ng mga demonyo. Sumigaw si Geren. Nagmamakaawa sa kanya na tumigil. Na nagsasabing ayaw niya. Ngunit nagpatuloy si Crocus. Na nagpapahayag na gagawin niya ang mundo sa isang refleksyon ng demonyong kaharian. Sa paggawa nito, siya ay magiging isang taong hindi na tinanggihan ng mundo. Isang tunay na bayani sa kanyang sariling baluktot na imahe. Naglabas si Crocus ng napakalaking agos ng dark energy. At inutusan si Geren na tanggapin ang kapangyarihan. Sa pagkakataong iyon, nalagpasan ni Asher ang harang at sumigaw na hindi ito mangyayari. Nakahinga siya ng maluwag na nakarating siya sa oras. Nagulat si Crocus sa boses niya na tumalikod at pinakawalan si Garen. Sa kanyang pagkakahawak, ang bata ay bumagsak sa lupa. Sa sobrang sakit, tumingin si Asher kay Crocus nang may kalungkutan. Sinabi sa kanya na minsan ay naisip niya ito bilang isang bayani, ngunit ngayon ay nakita niya na si Crocus ay naging masahol pa sa isang demonyo. Si Crocus na galit ay tinawag si Asher na isang bastard at ibinato sa kanya ang malakas na alon ng dark energy. Sumisigaw na huwag siyang makialam. At binasag ni Asher ang pag-atake gamit ang isang hiwa ng kanyang espada. Ang Crocus, hindi napigilan, ay naglunsad ng higit pang madilim na enerhiya. Sa desperasyon, tumalon si Asher sa hangin bago tumama ang susunod na putok at ibinaba ang kanyang espada. Nakatitig siya kay Crocus. Habang bumababa, nakatutok ang sandata niya sa puso. Sa sandaling iyon, naisip niya sa kanyang sarili na si Crocus ay tunay na isang kaunos. Lunos na figura. Dating bayani. Ngayon ay nawala. Pagkatapos ng may katumpakan, itinusok niya ang kanyang espada sa tiyan ni Crocus. Hinawakan ni Crocus ang kanyang sugat at hingal na hingal. Kinilala na nasira ni Asher ang kanyang dark magic. Sinabi niya na si Asher ay hindi ordinaryong Escrimidor. Pagkatapos ay tinanong niya kung dumating si Asher para pigilan siya. Sumagot si Asher na hindi siya makatayo at manood habang tinangka ni Crocus na gawing lungga ng mga demonyo ang mundo. Si Crocus na galit ay naglabas ng isang surge ng dark magic energy at inakusahan si Asher ng pagmamataas. Tinanong niya kung sino ang inaakala ni Asher na maglakas loob na hamunin ang dakilang bayani. Si Crocus, lumulutang sa hangin. Ipinahayag ni Crocus na hindi maaaring manalo si Asher laban sa napakalaking kapangyarihan ng dark magic. Napansin ni Encoder
na ang mahika ay ganap na naibalik ang katawan ni Crocus, ngunit kalmadong itinaas ni Asher ang kanyang espada. Sinabi niya kay Crocus na hindi siya bayani. Isa siyang taksil na nagbenta ng sangkatauhan at yumukod sa mga demonyo. Ang pahayag na ito ay nagpagalit kay Crocus, na sumigaw para sa kanya na tumahimik. Nag-ipon si Crocus ng dark energy sa kanyang mga kamay at inihagis ito kay Asher. Nilamon siya ng kapangyarihan ng kadiliman. Ito ay isang uri ng enerhiya na sumisira sa isip at nagdulot ng kadiliman sa kanya. Iginiit na gaano man siya kalakas, siya ay nanatiling tao lamang at hindi makayanan ang epekto. Ngunit natigilan si Crocus nang may lumipad na espada sa kanyang ulo na halos tumusok sa kanyang bungo. Hiniling niyang malaman kung paano pa rin lalaban si Asher. Kalmadong sumagot si Asher na hindi obra sa kanya ang gayong pag-atake. Napangiti si Enzor nang may pagmamalaki. Batid na si Asher ay hindi basta-basta tao. Siya ay isang sword master. At ang ganitong uri ng pag-atake ay walang epekto sa isa sa kanyang antas. Napagtatanto na ang mga karaniwang taktika ay hindi epektibo. Nagpa siya si Crocus. Nadurugan si Asher gamit ang hilaw na kapangyarihan. Nagpakawala siya ng mas malakas na alon ng dark magic na dumurog sa lupa at mga pader sa paligid nila. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Asher habang ipinagpatuloy ni Crocus ang kanyang walang humpay na pag-atake. Hinarang ni Asher ang pinakamaraming pagsabog hanggat kaya niya, kahit na ang matinding puwersa ng pag-atake ay nagdulot ng napakalaking pagsabog. Nang makitang walang tugon mula kay Asher, pagkatapos, bumaba si Crocus at nilapitan ng gumuhong sigarin. Nakatayo sa ibabaw niya. Humingi ng paumanhin si Crocus dahil kailangan niyang masaksihan ang ganitong kalupitan. Ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na maunawaan ni Garin sa lahat ng tao. Ipinaliwanag ni Crocus na sa buong buhay niya nagtatanim siya ng matinding pagkapuot sa mga demonyo. Ang pagiging master ng underworld ay isang personal na misyon upang protektahan ang mundo mula sa kanila. Sa loob ng mga dekada, namuhay siyang mag-isa sa kadiliman. Nagtitiis ng matinding pagdurusa, lahat sa ngalan ng kapayapaan para sa imperyo. Ngunit sa huli, binura ng imperyo ang kanyang pag-iral upang itago ang presensya ng Rift. Itinuring siyang parang banta na dungisan ng hangin ng demonyo, kahit na ang kasaganahan na kanilang tinatamasa ay nabayaran ng kanyang sakripisyo. Dahil para sa kanila, si Ya ay naging walang pinagkaiba sa mga demonyong nakalaban niya noon. Kaya siya ang pumili. Tumulo ang luha sa mukha ni Crocus nang sabihin niya kay Garen na wala na siyang dahilan para bantayan ang Rift. Ang mga tao anya ay mas masahol pa sa mga demonyo. At iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang yakapin ang dark magic. Nakuha ni Crocus ang kanyang madilim na enerhiya at sinabi kay Garen na hindi niya papayagang maipasa sa kanya ang ganoong buhay. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dark magic, si Garen ay nabubuhay ng malaya at walang pagpipigil. Bago pa siya makapagpatuloy, tumayo si Asher sa likuran niya at hamarang napasulyap si Crocus sa kanyang balikat. Dahil sa gulat, tinawag niyang tanga si Asher. Ngunit seryoso siyang hinarap ni Asher. Inaalala ang mga salitang minsang sinabi ni Crocus na gusto niyang maging isang anak na maipagmamalaki ng kanyang mga magulang at ang tungkulin ng pagbabantay sa ilalim ng lupa ay isang pasanin na kailangang
Dalhin ng isang tao. Si Crocus. Natigilan. Ay nagtanong kung paano. Nalaman ni Asher. Ang mga salitang iyon. Muli siyang pinilit ni Asher. Na nagtatanong. Kung bakit niya tinalikuran ang mga mithiin na dati niyang pinili at isinuko. Sa mga demonyo. Sinabi niya kay Crocus. Na hindi siya pinabayaan ng imperyo. Nagtiwala sila sa kanya. At patuloy. Nakinilala siya bilang isang tunay na bayani. Nautol na sabi ni Crocus. Nagtatanong kung sino ba talaga si Asher. Simpleng sagot ni Asher na oras na para bitawan. Ang kanyang mga maling akala. Inabot niya ang isang kamay. Patungo kay Crocus. Hinihimok. Siyang bumalik sa kung sino siya dati. Isang bayani. Na mas malakas. Kaysa sino man. Tapos humakbang siya palapit. Inabot ang kamay na iyon bilang pag-asa. Bago pa man siya makalapit sa kanya. Ang dilim sa pagitan nila. Natigilan si Asher. Nalilito sa nangyayari. Mula sa loob ng itim na kawalan. Isang napakalaking mata ang lumitaw at direktang. Nakatitig sa kanya. Ang madilim na mata ay nagsalita. Tinawag si Asher. Bilang ang hindi nagbabago. Nang sumigaw si Asher. At nagtanong kung sino ito. Mahinahong. Sumagot ang boses na maaari niyang tawagin ito bilang Master of Dark Magic. Tinanong ni Asher. Kung ito ang may pananagutan sa paggawa ng Crocus. Sa kung ano siya. Itinama. Siya ng boses. Hindi para magkamali. Sinabi nito na wala itong ginawa. Kay Crocus. Ipinaliwanag nito na kusang dumating. Si Crocus. Salamat. Na naghahanap ng kapangyarihan ng dark magic. Ang ginawa lang nito ay pagbigyan ng isang maliit na kahilingan. Agad na napagtanto ni Enser. Na ang nilalang. Na ito ang tunay na puwersa sa likod ng lahat. Pagkatapos ay sinabi. Ng Master of Dark Magic na hahayaan nitong umalis si Crocus ayon sa gusto niya. Kahit na umaasa. Itong makipaglaro sa kanya. Nang kaunti pa bago siya tapusin. Ngumiti. Ito ng Twisted Green. Galit na galit. Sinugod ni Asher. Ang kadiliman at inihagis ang kanyang espada. Ngunit nang mawala ang dilim. Napagtanto niya sa takot na ang natamaan niya ay si Crocus. Ang Master of Dark Magic. Ay tumawa ng malupit at sinabi. Na marahil ay mas mabuti na si Crocus. Ay namatay sa mga kamay ng kanyang sariling kasama. Pagkatapos, bago tuluyang mawala, muling tinukoy nito si Asher bilang ang hindi nagbabago at nangako na magkikita silang muli. Bumagsak si Crocus. Sa sahig, hawak ang malalim na sugat. Sa katawan, habang kumakalat ang dugo sa paligid niya. Sa kabila ng sakit, pinasalamatan ni Crocus si Asher na sinabing, sa wakas ay nakalaya na siya at maaari na ngayong magpahinga sa kapayapaan. Nang hihinang boses, hiniling ni Crocus na malaman ang pangalan ni Asher. Bago pumasa, bilang tugon, tinukoy siya ni Asher bilang tenyente ng guard mula sa teritoryo ng Eric na nagsasabi na matagal na silang huling nagkita. Nagulat si Crocus at nagtanong kung paano niya nalaman iyon. Pagkatapos ay ipinakilala ni Asher ang kanyang sarili bilang kanyang dating superior na ipinaliwanag na bagaman hindi na siya kamukha. Siya ay dating kapitan ng guard. Sa sandaling iyon, nakilala siya ni Crocus. Ilang sandali pa, unti-unting nagsara ang lamat. Ipinahayag ni Taken ang kanyang kaluwagan sa nakita. Biglang napalingon si Arena nang makarinig siya ng mga yabag. At nakita niya si Asher. Natahimik na papalapit. Tinanong niya kung ano ang nangyari kina Crocus at Garin. Ngunit walang sinabi si Asher. Nakasimangot lang siya. Kinabukasan, naglagay si Arena ng puting rosas sa puntod ni Crocus. Inamin niya na bagamat binaluktot ng mga demonyo ang puso ni Crocus,
hindi dapat kalimutan ang kanyang mga nagawa sa pagprotekta sa imperyo. Idinagdag niya na ang isang monumento ay itinayo sa kanyang karangalan. Tinanong siya ni Asher kung si Garin na ngayon ang bagong master ng underworld. Ngunit sinabi lang niya sa kanya na sundan siya. Makikita niya para sa sarili niya. Makalipas ang ilang minuto, dumating sila sa silid, sa ilalim ng lupa, at tinawag si Garin. Masayang sinalubong sila ni Garin. At kinumpirma na opisyal na siyang naging kahalili. Nagpasalamat siya sa kanilang pagdating. At ipinakita sa kanila ang lugar kung saan nagpapahinga ngayon si Crocus. Humingi ng paumanhin si Asher. Ngunit tiniyak ni Garin na hindi niya ito kasalanan. Tinangka ni Crocus na gumamit ng kapangyarihan ng demonyo para sirain ang mundo. At hindi na siya ang dating nakilala ni Garin. Ipinahayag ni Garin ang kanyang pasasalamat sa pagtulong kay Crocus na maibalik ang kanyang pakiramdam sa pagtatapos. Isang araw bago nito, natawa si Crocus nang makilala niya si Asher at sinabing hindi kataka. Taka na tila pamilyar ang kanyang pagiging espada. Tinanong ni Asher kung paano napunta sa ganoong estado ang isang tulad niya. Ipinaliwanag ni Crocus na ang mga demonyo ay pumasok sa kanyang puso. Sa isang sandali ng kahinaan at pinilipat ang kanyang kalooban. Inamin niya na sa huli, isa lang siyang mahinang tao na gustong maging malakas, tulad ni Asher. Sa sandaling iyon, nagkamalay si Garin at lumuha sa tabi ng kanyang amo. Niyakap niya ito at umiyak. Nawasak nang makita ang kanyang Panginoon. Sa kanyang huling oras, humingi ng paumanhin si Croca sa lahat at sinabing, bagaman, huli na, dapat nilang simulan ng maayos ang seremonya ng succession. Si Garin humihikbi. Sumang-ayon. Lumingon si Crocus kay Asher at tumango. Bilang tugon, sinabi niya na ito ay magandang makipagkita sa kanya at hiniling na makipag-usap ng pribado sa kanyang alagad. Pumayag naman si Asher, tahimik na umalis habang sinasabing magkikita pa sila balang araw. Ang eksenang iyon ay patuloy na bumabagabag kay Asher at nakonsensya siya sa pagharap kay Garin. Aminado si Gary na kahit ngayon ay hirap nang alisin ang lungkot. Nanginginig ang kamay niya habang nakakuyong ito. Kitang-kita pa rin ang sakit, which concerned Arena. Bigla silang nagulat. Lahat ng may tumawag kay Garin bilang master. Lumingon sila upang makita ang babaeng demonyo kanina na tuwang-tuwa na papalapit. Sinabi kay Garin na dinala niya ang mga libro mula sa kanyang pag-aaral. Nang makita niya ang iba, natigilan siya at nagtanong kung bakit. Napakaraming tao ang naroroon. Si Arena ay likas na inabot ang kanyang espada nang makakita ng demonyo. Ngunit kalmadong tiniyak ni Garin sa kanila na walang dapat ipag-alala. Ipinaliwanag niya na ang demonyo ay nagtatrabaho ngayon bilang kanyang katulong. Idinagdag pa ng demonyo na dahil sarado na ang lamat, wala na siyang ibang mapupuntahan. Sinubukan niyang itago, ngunit mabilis na natagpuan. Sa halip na patayin siya, kinuha siya ni Garin. Inamin niya na siya ay minamaltrato sa kaharian ng demonyo at na mas mabuting manatili doon kasama ang kanyang mabait na amo. Si Ensor, na nakasaksi nito, ay namangha. Nabanggit niya na kahit na siya ay isang demonyo, siya ay nagpakita ng isang pambihirang pasasalamat. Inamin niya na siya ay magaling. Maya-maya, inakay sila ni Garin palabas ng underground, kasama ang demon assistant na sumusunod sa likod. Binati niya ang mga ito at sinabihan silang mag-ingat. Nangako si Asher na bibisita
Siyang muli. At hiling ni Arina. Na magkaroon ng mabuting kalusugan si Garin. Tiniyak ni Garin. Sa kanilang dalawa. Na magiging maayos siya. Habang lumalayo sila sa underground. Tinanong ni Arina. Kung hindi ba delikado ang pagkakaroon ng demon. Assistant. Sumagot si Asher. Na habang ang demonyong babae. Ay naglalaro ng ilang. Malikot na kalokohan. Wala siyang lakas o. Mali siya na magdulot ng anumang tunay na pinsala. Higit sa lahat. Ang pagkakaroon ng isang tao sa tabi ni Garin. Ay makatutulong sa kanya. Upang. Maiwasan ang kalungkutan at makahanap ng kapayapaan. Sa kanyang puso. Sa pagpasok sa kastilyo ng imperyo. Nagulat si Arina. Nang makita. Si Kane at ilang gwardya na naghihintay sa kanila. Tinanong niya si Kane kung ano ang nagdala sa kanya doon. Sumagot si Kane na nandoon siya para ay escort si Asher. Pagkatapos ay lumuhat. Si Kane at ang mga gwardya sa harap ni Asher. Magalang na hiniling. Na sumama siya sa kanila. Dahil nais ng kanyang kamahalan. Ang dakilang Emperador. Na makipagkita sa kanya. Nang maglaon. Sa loob ng kastilyo. Ng Emperador. Lumuhad si Asher. At binati ang Emperador. Inutusan siya ng Emperador na bumangon. At ginawa niya iyon. Habang si Enser. Na nakatayo sa tabi niya. Ay tahimik na tumawa. Nang makita. Ang Emperador. Si Alart. Bokodos. Ang Emperador ng Imperyo. Ay lubos na inuri ang mga nagawa ni Asher. Bilang tugon, ipinahayag ni Asher na pinarangalan siya sa kanyang mga salita. Sinabi ni Ark na si Asher na lang daw ang mapagkakatiwalaan niya ngayon. Kung saan ang mga tinaguri ang bayani ay nahuhulog sa katiwalian o isa-isang naglalaho. Idinagdag niya na ang serbisyo ni Asher sa pagliligtas sa imperyo. Ay dapat na formal na kilalanin at bilang tanda ng pasasalamat at pagtitiwala. Siya ay gagantimpalaan. Inutusan ni Lark ang mga gwardya na ilabas ang gantimpala. Humakbang. Pasulong. Ang isa sa mga gwardya na may bitbit na malaking bagay. Huminto siya sa harap ni Asher. At sinabi ni Elark na naniniwala siyang si Asher ang angkop na taong nagmamay. Ari nito. Pagkatapos ay binuksan ng gwardya ang lalagyan. Maya-maya. Naglalakad si Asher sa koridor. Tinitingnan ang mga gwantes na bakal na natanggap niya. Tinanong siya ni Enser kung ano ang ibinigay sa kanya ni Alart. At ipinaliwanag ni Asher na ito ang kahon ng imperyo. Isang maalamat na sandata na ipinasa sa mga henerasyon. Mula noong paghahari ng isang dating Emperador. Nabanggit niya na nakarinig siya ng mga chismis tungkol dito. Ngunit hindi alam kung anong uri ng armas ang nilalaman nito hanggang ngayon. Humanga si encoder na ipinagkatiwala sa kanya ni Elark ang isang bagay na napakahalaga at tinanong niya kung ayaw niyang subukan ito. Biglang tinawag siya ni Lika. Tila nag-aalala at nasasabik. Ibinulalas niya na narinig niyang nakilala niya ang kanyang imperial majesty. At inamin niyang hindi siya makapaniwala na nakausap niya ang isang taong hindi madaling lapitan. Mas lalo siyang naging kahanga-hanga. Ngunit nanatiling tahimik si Asher. Alam kung ano ang susunod na mangyayari. Seryoso itong nagsalita. Tinawag ang pangalan niya na ikinagulat niya. Sinabi niya sa kanya na may kailangan siyang sabihin sa kanya. Makalipas ang ilang oras. Sa labas ng kastilyo, ipinahayag ni Lika na nakakalungkot na bigla siyang umalis. Sumagot si Asher na hindi niya alam kung kailan. Ngunit babalik siya upang makita siya. Hinimok niya ito na mag-focus sa kanyang pag-aaral. At ipinaliwanag na may kailangan
siyang gawin. Lumilipad ang kanyang isip sa babala ng Master of Darkness na magkikita silang muli. Alam niyang kailangan niyang alagaan ang lahat ng humahadlang sa kanya. Tinapik ni Lika ang balikat niya at sinabing kahit saan siya magpunta. Ayos lang basta hindi siya mamatay. Tumango si Asher. Bilang pag-unawa, saglit niyang sinulyapan si Kain. At Arena. Gusto sana niyang sabihin kay Arena na masaya siyang makitang muli. Ngunit sa halip, ay nagpasalamat na lang siya sa kanya at kay Kain. Hiniling ni Kain na ligtas siyang maglakbay. Nanatiling tahimik si Arena. Tumalikod si Asher. At sinabing aalis na siya. Pagkatapos ay aalis na siya sa imperyo. Si Lika, na sinusubukang pakalmahin ang katahimikan, ay tiniyak kay Arena na magiging maayos si Asher. Siya ay matigas at kaya niyang mabuhay. Saan man siya magpunta. Ngunit si Arena ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga iniisip ay lumilipat sa mga alaala ng kanyang ama. Naalala niyang sinabi nito sa kanya na babalik siya. Bagaman, maaaring tumagal ito. At inutusan siyang i-lock ang mga pinto at alagaan ang bahay. Ang pagkakatulad sa pagitan ni Asher at ng kanyang ama ay muling tumama sa kanya, na parehong naglalakad sa panganib ng walang aalinlangan. Maya-maya sa gubat, tinanong ni Enzor kung saan sila patungo. Sumagot si Asher na ang susunod nilang destinasyon ay ang kaharian ng Arabia. Ipinaliwanag niya na ito ay pinamumunuan ng isang matandang kasama niya. At ayon sa kamakailang mga ulat, ang kaharian ay biglang bumagsak. Maya-maya lang ay may pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Pagtingala niya ay nakita niya si Taken na nakatayo sa harapan niya. Nakilala ni Encoder ang nagsasalitang duwende. At nagkomento si Asher na mukhang sa wakas ay nakamit na niya ang kanyang kalayaan. Kinumpirma ito ni Taken at idinagdag na mabuti na lang at tinupad nilang dalawa ang kanilang mga pangako. Nakangiting sinabi ni Taken na maaalala niya si Asher. At balang araw, kahit anong mangyari, mahahanap niya ito muli. Kapag dumating ang araw na iyon, muli silang magkaharap. At sa susunod ay siya na ang mananalo. Mahinahong sagot ni Asher na maghihintay. Ngumisi si Taken at tumalon. Sumisigaw na magkikita pa sila. Si Ensor na nanonood pa rin sa pag-alis ng mga duwende ay nagpaalala kay Asher na ang mga halimaw ay kaaway ng mga tao. At tinanong kung tama ba na palayain si Takan. Sumagot si Asher na si Takan ay nanumpa na hinding-hindi sasaktan ang mga tao. At masasabi niyang tutuparin ni Takan ang kanyang salita bilang isang kapwa mandirigma. Pagkatapos ay tumalikod siya upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. At naisip ni Ensor na si Takan ay talagang isang hindi pangkaraniwang isa. Hindi siya makapaniwala na ang isang halimaw ay tinukoy ang sarili bilang isang mandirigma at nagsalita tungkol sa pagkatalo ng isang tao. Lingid sa kanyang kaalaman, si Chaos ay nakamasid mula sa isang puno sa itaas. Maingat na pinagmamasdan ang bawat kilos ni Asher. Naisip ni Kyle sa kanyang sarili na ang batang ito ay talagang isang misteryo. Naalala niya ang ginawang paghukay sa kanya. Kung paanong si Asher ay di umano'y ampon ang isang marangal na pamilya sa teritoryo ng Eric. Isang beses na isang manggugulo na nagdulot ng patuloy na mga problema para lamang magdamag na maging isang dalubhasa sa espada. Nabanggit din ni Caius kung paano nakuha ni Asher ang pabor ng isang marangal na babae
na kinilala bilang isang alagad, ng isang master, ng espada, at nakamit ang mga imposibleng tagumpay. Talunin ang mga mamamatay tao, demonyo, at maging ang mga halimaw. Ang lahat ay tila hindi kapani-paniwala. Na nagpaisip kay Chaos kung ang isang tao ay maaaring magbago ng ganoon kalaki. Inilabas niya ang isang aklat na naglalaman ng mga makasaysayang talaan ng imperyo. Ang ginamit niya upang siya sa atin si Asher. Mula pa noong una, sa pag-flip sa mga pahina, naalala niya kung paano napukaw ang kanyang kuryosidad. Mula nang gumawa ng kakaibang kahilingan si Asher. Nahanapin ang kinaroroonan ng mga nawawalang bayani. At kampyon. Sa kalaunan, nakita niya ang pahina na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang seksyon sa Gino, ang dating kapitan ng Imperial Guard.